Pinag-aaralan na ng Office of the Ombudsman ang proseso kung paano maibabalik ang pera na umano'y ninakaw ng mga sangkot sa mga maanumalyang flood control project. Ang detalye sa report ni Isaiah Mirafuentes. Sisimulan na ng Office of the Ombudsman ang preliminary investigation kaugnay sa anomalya ng flood control project. Ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, ngayong linggo, 6 na kaso kaagad ang sasailalim dito. Ito ang mga kasong nakuha mula sa Oriental Mindoro ng ICI at Bulacan ng Department of Justice. Hindi pa ito nangyayari sa talambuhay ng Pilipinas na bilang isang republika na ganitong uring kabalastugan ang nanaig sa flood control project. Napakalaking pera ang nawala dito at napakasakit yan sa bawat Pilipino. Pinag-aaralan rin ng Ombudsman kung paano may babalik ang mga nawaldas ng mga kurakot na opisyal. Hindi lang anya dapat makulong, dapat maibalik rin kaagad ang kanilang nanakaw. Kasi kung aabutin din tayo ng taon-taon na sa paghahabla, mabuti nang makuha na ng bayan yung dapat isauli. Yun naman ang talagang mahalaga. Pero, siyempre, yung mga dapat paparusahan pa rin. Nanindigan ng Office of the Ombudsman ng mabilisang investigasyon kaugnay sa mga anomalya ng flood control project. Ito'y kahit pa, hindi lang isang lungsod ang kanilang iimbestigahan, kundi buong bansa. Hindi rin nila palalagpasin ang mga conflict of interest ng mga mambabatas. Aabot raw sa 70 opisyal ang posibleng makakasuhan rito. Para madala ang tao, hindi na umulit, at mamili na kung magnenegosyo o maglilingkod. Hindi pwedeng sabay. Makikipag-ugnay ng Ombudsman sa Sandigan Bayan kaugnay sa kanilang naging desisyon na pagbabago sa kanilang guidelines kaugnay sa pag-iimbestiga sa korupsyon. Sa impormasyong mula sa Sandigan Bayan, magkakaroon ng pagbabago sa proseso para mapabilis ang resulta ng investigasyon at may mapanagot na. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.